Chismis, Biyernes naman ngayon eh. Oo, so ano muna. So nung mga nakaraang araw, napakainit na itong usapan na ito sa social media. Oo, itong si Gwen Garcia, yung gobernador dyan sa Cebu na matigas ang ulo. O dahil nung panahon na binabanatan natin yung kanyang anak, kanya, do not mess with us. O ngayon hindi hindi natin malamang rason, biglang-bigla yung dati niyang kaibigan na di umano kaibigan din ni Bongbong Marcos biglang nagsalita against her. Tapos ang dami ng mga ibinubunyag na mga kabulastugan nito ni Madam Rocha. So kalat na kalat sa social media lahat ng post nitong aling ito, yung kalaban niya tungkol sa meron daw yun daw lalaking artista. CA pala, hindi pala Grabe Chismis, CA. As in Charlie Alpha. Sobrang init ng mga, actually binlock na daw niya yung babae na yon. Tapos hinahamon daw siya nung babae na yun na magdebate at maglabasan sila ng baho sa Kapitolyo mismo dyan sa Cebu. Hindi daw pumalag, tapos ito binlock daw siya sa social media. Tapos hindi sumasagot. Ang mga sumasagot lang daw sa kanya yung mga chuwariwap nito ni Lola. Yan. So ang dami niyang nilabas na ito daw si Lola Lasenga. Ito daw si Lola isang beses daw meron daw CA na artistang medyo luma na pumasok daw sa kwarto niya ng nakadamit, paglabas daw nakahubo na. Unang iskandalo yung sa anak niya, yung Love the Philippines, tapos hindi nagbakasyon sa Pilipinas, sa ibang bansa. Mahal daw niya yung Pilipinas pero sa ibang bansa naman siya naglustay ng kanyang kayamanan nung siya'y nag-leave. O gumastos ng halos 40 million sa rebranding. Tapos nagalit itong nanay nung binabatikos yung anak at sinasabi, don't mess with us. O tita mami, merong nagme-mess with you. Bakit magli-leave ka? So ayan, kaya ewan ko kung yung 10-day leave na yan ay dahil aatin ba talaga siya ng Ironman or medyo naapektuhan na siya. Magli-leave ng 10 araw si Cebu Governor Gwen Garcia simula bukas. Inanunsyo niya yan sa kanyang press con kanina. Sasamahan niya raw ang kanyang anak na sasabak sa Ironman competition sa Italy. Personal na budget daw ang kanyang panggastos sa naturang travel. Bukod sa kanyang... No, grabe. CA, kung sino ka mang artistang CA ka, kinaya mo yan? Gusto ko lang malaman, kapag ganito na itsura, pagka ganito na edad, magkano bigayan? Oo, mantakin mo na naatim mo yan. Ano to, lights on or lights off? Tsaka magkano singilan pagka ganyan? Ilang Rolex? Kasi medyo nakita ko lang, sabi ko, OMG. Alam mo, yung mga ganito, nagbe-bless ka na dyan. Bless po, tita. May pinatamaan naman si Governor Gwen tungkol sa isang babaeng nag-iingay daw sa social media. Hindi niya ito pinangalanan. Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba do not mess with us? Bakit hindi mo man lang kayang pangalanan yung bumabati ko sa'yo dyan sa probinsya mo mismo? Bakit gobernador ka? Hindi mo kayang banggitin? Kapitbahay mo lang yan? Ang araw ng pinagpepiestahan online ang ilang Facebook post ng isang Rowena Burden tungkol sa manay pagbabayad ng gobernadora para sa isang sexual service sa isang aktor. Grabe. Hindi man extra service Oo. Hindi man extra service. Sexual service. Ano man may mga paniki na dyan. Medyo malaki bayaran siguro dyan kasi medyo palagay ko. Kumbaga yan daw yung gubat na matagal nang hindi napupuntahan. Yan daw yung mga talagang masukal na yung daanan. At sa tagal nang yung mga halaman dyan ay hindi nadidiligan. Para daw Sahara Desert dyan. Sabi nga nila, yun yung mga the point of no return. Sabi nila, once magpunta ka dyan, hindi ka na makakabalik.
Pero wala namang inilatag na anumang ebidensya ang nag-post. Sinusubukan ng News 5 na kunan ng payag si Burden pero hindi pa siya sumasagot. Wala namang direktang binanggit tungkol sa kanya ang gobernadora. Wala naman pala eh. Kala ko pa naman atapang babae si gobernadora. Hindi pala. I have more important things to take care of. Oy, biglang naging I do have so many important things to take care of. Eh bakit nung yung anak mo binabatikos? Kaya bang-yabang mo na parang babibitawan natin lahat ng gagawin natin sa Cebu pagtatanggol natin. Si ano pangalan nun? Si Frasco. Pagtatanggol natin yan, do not mess with us. May ganun pa siya. Pero ngayon, hindi ko kasi pinapansin yung mga ganyang tao. Kasi mas marami akong importanteng bagay na ginagawa. Kala ko pa naman palaban si Madam. Kung nadismayaman mo, don't use me. Nga you will feel good kaya ako giaway. Grabe. Hindi naman daw siya nagpapagamit, kaya wag mo daw siyang gamitin. Kung hindi ka nagpapagamit, anong ginawa niyo yung CA? Nagtagu-taguan? Naglangit lupa? Anong ginawa niyo ni CA kung hindi ka nagpapagamit? Ibang gamit pala yun. Sige. I will just be wasting my time. I'd like to focus more on productive. Oh, so I'm just wasting my time. I would like to focus more on productive pursuits. Ayan napakagatlabi siya. Alam mo, Lola, yan ang mga sagot nung mga guilty. Kung guilty ka, ganyan ang mga sagot mo. Papalag ka kung talagang hindi totoo yung pinagsasabi sa'yo. Pero the fact na napakapalaban nitong aling to, talagang mangangagat daw tong mga to, don't mess with us nga tapos biglang nung may nag-mess with her, biglang madami akong mga importanteng gagawin, mga productive pursuits. Ayaw, palakpakan. So mahilig pala sa Australian mussel. Ano Australian mussel? Ano yan? Tahong? O tala ba? Maka-Australian mussel naman kayo, grabe.